nanay ko, ako nga nag-alaga mula pa noong bata ako hanggang sa tumanda ako. Ilang taon lang nawalay sa akin yun. Pero nung may asawa na ako, ilang taon lang nawalay sa akin yun. Pero bumalik na naman sa akin para sa akin makasama. Gusto ko siya makasama. Kaya lang nung natakot ako nung malapit na pala siyang kunin ni Lord. Di na siya makagalaw, di na siya nagpupuntang bayan. Niisip ko, ayoko mag-alaga ng may dumi. Sabi naman ng mga anak, Lord, hahanap sila ng magiging caregiver niya. Kaya lang ayaw ko rin magbigatan mga anak ko. Ayaw ko rin sila kasi umuupa lang sila. Ayaw ko naman, umuupa lang kami dun Ayaw ko ng na dagdag gastos pa. Ako na lang, kaya lang Lord, tulungan mo ko. Hindi ko kaya yung maglinis ng dumi. Ka kung kung ihi lang, okay lang. Alam nyo, nanay ko kinuha ng Diyos na 1 linggo na lang siya pala. Kinuha ng Diyos, hindi siya man lang dumumi, walang mabaho, ihi lang. Dahil hindi na nga siya makatayo, biro mo yun, 1 linggo, hindi pinadumi ni Lord ang nanay ko para lang sa akin, diba? Kasi iniiyak ko sa kanya yun Madiriin ako kakulot, hindi ko kaya maglinis ng ganun. Pero, nung nga, at saka, takot din ako na sa mamatay sa akin yung tao. Kahit nanay ko yun, ayaw ko nasa aking kamay masasaksiyan na mamatay yun. Kaya naghanap ako ng kasi hindi na nga gumagana yung nanay ko sinusubuan ko ayaw. Ngayon pinuntahan ko yung kilala ko dito sa namamasukan. Yun, pumayag naman na siya maglinis sa nanay ko, magpaligo ba. Hindi napapaliguan yung maglinis ng katawan ng nanay ko, magpunas-punas. At magpalit na rin ng niya. Kasi hindi ko kaya kako pumayag naman siya, kinuha ko ng wala yung mga anak ko may pinuntahan nun pero naghahanap sila ng caregiver. May caregiver, pero mo, ayaw ko sila pagkadusin. May natakontak na daw si Ruth na caregiver. Yung caregiver ba nawala, naligaw, hindi nahanap yung address namin. Hindi nahanap yung nanay ko. Sila sana maglilinis. Hindi na siyempre gabi na nun, gusto ko malinis yung nanay ko ba. Mapalitan kasi nga basa na. Basta niya ngayon. Sabi ko, yun, pumayag naman yung kausap ko, nakakilala ko, siya nagpunas sa nanay ko, nagpalit ng damit. Malinis si mama mo, wala naman dumi. Sabi nga na, thank you Lord, ganon. 1 linggo yun, kinuha siya nila, walang dumi. Pero hindi ko nilapitan nanay ko, natatakot ako na masaksiyan nanay ko. Humingi na lang ako, Lord, sabi ko sa nanay ko lang noon, mahal kita inang, sabi nga hindi, pasensya na ka na, hindi kita kayang buhatin kasi, kaya iba nagpalit sa'yo. Alam mo naman yun, ganun, hindi kita kayang, kaya iba nagbihis sa'yo. Sabi ko sa nanay ko, kahit hindi na nagsasalita. Sa totoo lang, takot talaga ako. Iniwan nila ako. Nagpunta sila sa kasal niya sa overnight Nandun lang sa baba nanay ko, may kwarto siya sa baba. Ako sa taas. Na hindi ko malang siniyudip ang nanay ko. Takot nga ako sa masaksiyan ng nanay ko At saka nakakaramdam, basta natatakot na ako, bumaba. Mabuti may banyo sa taas noon, tinira namin. Ngayon, hihingi na lang ako ng tawad kay Lord. Lord, patawarin mo ako kung sa oras na ito kailangan ako ng nanay ko sa tabi niya. Hindi ko kayang siyang kasama na gano'n ang sitwasyon niya. Hindi na nagsasalita. Hihinga na lang pero hindi ko malang makausap kasi nag-iisa lang po ako dito. Hindi ko napabayaan ko nanay ko talaga na hindi ko malang siya kinausap noon. Na kasi takot nga ako masaksihan siya kasi nag-iisa lang ako noon. Yun pala yung huli na niya, pang 1 linggo na niya yun. Nung dumating sila,
inaabot